there was one time, hindi ko alam kung paano niya nalaman ng number ko. Bigla siyang tumawag sa akin, tapos humahabol-bul siya. Tapos sabi niya, Ate Vice, nasaan ka? Sabi ko, nasa bahay. Tapos iyak lang siya ng iyak lang, hindi ko alam kung bakit. Tapos sabi ko, ba't ka umiiyak? Tapos sabi niya, malungkot lang ako. Sabi ko, ba't ako yung tinawagan mo? Kasi ikaw yung nagpapasaya sa akin everyday. Sabi niya, so gusto lang kitang marinig kasi baka sumaya ako. Hindi pa kami masyadong close nun, pero sabi ko, saan ka nakatira? Pinuntahan ko siya sa bahay niya. Pumunta ako sa bahay niya, tapos madilim yung bahay niya. Kondo pa yun eh, di ba? Kondo. Tapos, hindi ka nakabayad nung pinaalis ka, di ba? Umiiyak siya sa pinuntahan ko siya. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Tapos iyak lang siya na iyak, niyayakap niya ako. Sabi ko, ba't umiiyak? Anong problema mo? Wala. Tapos na-realize ko, paano hindi ka mag-iiyak? Paano kang bali? Eh, tuk-tuk, puro Sara Geronimo na masasakit na kanta. Wala naman siya pinagdadaanan, pero dinadama niya yung mga kanta. Tapos tawa lang kami ng tawa. So from then on, Vice Ganda recently attended the wedding of his close friend, singer Angeline Quinto. Known for their strong friendship, Vice's presence was one of the highlights at the celebration. The video of Vice Ganda giving speech at the wedding has captured the hearts of many and quickly went viral on social media. In his speech, the unkabogable star opened up about his closeness with Angeline. Thank you, Salamat. Picture ko ba yung dalawa? Yeah, 1, 2. Yeah, medyo gitna mo, konti. Okay, ready? 1, 2. Okay, nice. Good. Yan guys, ang waki lang dito.
we give you Mr. and Mrs. Dakina. A beautiful couple. Again, put your hands together for Noah and again. Thank you so much. You may take your seats. And thank you. Before anything else, you want to say something to all of your guests? Thank you! Maraming salamat sa lahat po naman. Nakasama namin sa namin special na araw namin ng Rev. Alam ko na, medyo mainit talaga ngayon, pero nandito kayo para samahan kami at pag-witness itong love story namin yun. Thank you very much po sa inyo and we love you. Maraming salamat po. Thank you sa inyo lahat sa house. Thank you. We love you. Actually, we just want to say best wishes to the couple at napaka-special din na araw ko para sa amin lahat. Dahil, alam niyo ba, ang special day ng kasal na and noon ay isang napaka-gandang araw dahil ito ay isa sa mga palindrome dates this 2024. What is a palindrome? Okay. Just for information, siya yung nagsulat nito. What is a palindrome? Okay. I'll give you 5 seconds. Paano mo pinasa ako nung ipakalig? Parang gano'n na. Oo. Tsaka angas ha. Siyempre, special day today. Today is 4 to 5 to 4. It's a day that reads the same in reverse. And if ilalagay natin ang meaning ko, parang kayo yan. Diba? Kahit pagbalik-balik na rin yun, kayo rin ang para sa isa't isa. Okay? Ganda, no? You wanna add something, Yogs? We'll get to that later. Kakain na naman, no? Mamaya. Okay, pero bago tayo dumating at kumain ng Philippine food, yan na lang talaga. Meron pa tayong isang aabangan, one of the traditions na gagawin natin ngayong gabi. Ano ba ang sikreto ng pagiging mag-asawa? Mamalay ko. 13 years ko na ako mag-asawa. So, wala na kami yung decision niya. Akin ko. Pero, meron akong nakikita sa page ko ng isang tanong. And I was saying, alam ba natin kung bakit ang lalaki ang head ng family? Kaya talaga.
basta parang kinalaman natin, head na siya ng family kasi lalaki siya. But the guy was saying, it's because God created Adam first. And God made Adam responsible. Responsible for all living things on earth. His job was to name each and every animal. Yun yung job niya, pangalanan lahat, or bigyan ng pangalan ang lahat ng animals that was known on the earth. Now, he was doing his job, but God saw that he was sad, he was lonely. Kasi mag-isa lang siya. So God thought man can never be alone. So hence, he created Eve. And Eve, huwag kayong ano dun sa tawag ni God sa ating mga kababaihan. It doesn't mean that parang nag-diminish yung magiging babae natin. But ang tawag sa atin sa Bible ay helper. The way I would interpret helper is we help Adam, our husband, emotionally, mentally. Kasi yun yung job natin. Ikaw, your job is to protect your wife and your children, provide, because you are responsible for her. I think being married for 13 years, we sometimes, or a lot of times, we forget the real design of marriage. Kasi nagulo na tayo lahat, hindi na natin alam kung sino ba dapat ang maghahari sa pamilya. But as far as I'm concerned, yung pastor na ang asawa ko, that's how he explained it to me. I have a very strong personality, and hearing that, I realized that, okay, this is my place. And whatever decision my husband would make, kahit na medyo ayoko, I will follow. Kasi yun ang design. I think that's the secret. I don't know. Tama ba yun? But my husband was saying, you know, there'll be conflict. Normal naman yung pagkakalo sa mag-asawa niya. Pero kanina kakasabi ko niya sa akin, alam niyo ba kung bakit tinatawag ng pagkakalo? Kasi walang nananalo. So, ibig sabihin, siguro hindi naman lahat ng conflict pwede natin malakin o yung away. You can just choose for that. But I know that you guys will have a wonderful life here. Thank you for having all of us here. God bless both of you and your children and the new one coming. Love you, Anye. Is it okay, guys? Lagi ko na ito pinakatawa. Makasal kasi ko. Yan. Nililong sumusunod
kahit saan magpunta, araw nalalasing sa pagkapiling ka, araw-gabi tayong dalawa. Hindi mo nasabi ko ang nais mong pag-ibig. Dapat na umati ang malikong ngiti. Tila sa puntang aking natapos ko nilikhain. Ito ang tunay na namin ng ating kahit saan magpunta, araw nalalasing sa tuwa. Kapag kapiling ka, araw-gabi tayong dalawa. Araw-gabi tayong dalawa. Everybody now. Papanaginip ka, araw-gabi tayong dalawa. Another round of applause for Asia Silver. Good evening, everyone. Congratulations, Be, Angge, and Non-Rev. Congratulations. Ganyan na po talaga kami. Nag-ibisitan na kami habang buhay. Congratulations. Maraming salamat po sa pagdalo. Ako po talaga nagpakasal sa kanila. Kapag gumastos dito, charot. And then, I'm just so happy to witness this wonderful celebration na napapaligiran kayo ng napakaraming tao na sumusuporta at nagmamahal sa inyong dalawa. Masaya kayong dalawa tonight at lahat ng tao na dito ay masaya para sa inyo. Diba? Ang ganda nun. Ang saya nun. Your love is to be celebrated all the time kasi your love is pure sa isa't isa. It's so beautiful. Palagi mo kasi talaga ang pagiging magkaibigan namin ni Angge. Actually, yung friends or best friends, parang understatement siya eh. Parang pamilya kasi kami talaga. Parang siya talagang kapatid. Naikwento ko na to dati sa Magandang Buhay kasi
meron akong kapatid, kaya yung nanay ko, mahal na mahal si Angeline. Kasi meron ko akong kapatid na Angeline din ang pangalan. Pero bata pa lang siya, binawi na siya sa pamilya natin. Kaya nung na-meet ng nanay ko si Angeline, feeling niya, si Angeline yung nawala niyang anak. At feeling ko din siya talaga yung nawawala akong kapatid. Nung na-meet ko siya, sabi ko, ba't nakita pa kita ulit? Sabi ko, na-karma ako agad. So, malalim yung pinagsamahan namin. Ang weird nung pinagsimulan ng friendship namin ni Angeline. Pareho kasi kami ng handler, si Kate. Tapos there was one time, hindi ko alam kung paano niya nalaman ng number ko. Bigla siyang tumawag sa akin, tapos humahabol-bul siya. Tapos sabi niya, Ate Vice, nasaan ka? Sabi ko, nasa bahay. Tapos iyak lang siya ng iyak lang, hindi ko alam kung bakit. Tapos sabi ko, ba't ka umiiyak? Tapos sabi niya, malungkot lang ako. Sabi ko, ba't ako yung tinawagan mo? Kasi ikaw yung nagpapasaya sa akin everyday. Sabi niya, so gusto lang kitang marinig kasi baka sumaya ako. Hindi pa kami masyadong close nun, pero sabi ko, saan ka nakatira? Pinuntahan ko siya sa bahay niya. Pumunta ako sa bahay niya, tapos madilim yung bahay niya. Kondo pa yun eh, di ba? Kondo. Tapos, hindi ka nakabayad nung pinaalis ka, di ba? Umiiyak siya sa pinuntahan ko siya. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Tapos iyak lang siya na iyak, niyayakap niya ako. Tapos sabi ko, ba't ka umiiyak? Anong problema mo? Wala. Tapos na-realize ko, paano hindi ka mag-iiyak? Parang kang bali, tuk-tuk, puro Sarah Geronimo na masasakit na kanta. Wala naman siya pinagdadaanan, pero dinadama niya yung mga kanta. Tapos tawa lang kami ng tawa. Tapos from then on, so, wala na akong choice na sa kanya ni number ko. Nagte-text na kami lagi. Tapos biglang isang umaga, nag-text sa akin si Kate. Sabi niya, kausapin ko si Angel. Bakit? Nagpatato. Sabi ko talaga, matanda naman na siya, hayaan mo na. Tapos maya-maya, pagbukas ko ng asap, kumakanta siya, may tattoo din siyang star dito. Tapos sabi ko, oh my God, pareho kami ng tato. Sabi ko, kaya naman pala ako yung tinawagan ni Kate, ako yung tinatalakan. Kasi feeling niya, baka akala ni Kate, sinabi ko sa kanya magpatato. Ba't ka ba kasi nagpatato? Wala eh. Nag-umpisa ako sa showbiz, magkamukha na tayo eh. Di ba ang sakit-sakit sa damdamin? Pero talagang parang kami magkapatid kasi feeling ko talaga magkapunga kami. Tapos stylist niya pa si Bang Pineda, na stylist ko din si Bang. Tapos sabi ko pa kay Bang Pineda, sabi ko, Bang, bakit parang magkamukha na kami lagi ni Angeline? Yung hair ko, hair din ni Angeline. Tapos yung, lagi ako naka-oversized na suit, si Angeline din naka-ganon. Tapos nag-cover ka ng preview, tama ba? Pagtingin ko ng cover ng preview, kala ko ako yung cover. Si Angeline pala. Tapos sabi niya, tapos sinesend niya sa akin lagi. Sabi niya, magkamukha talaga tayo, magkapatid talaga tayo. Tapos every morning po, ang bisita namin lagi, magsisend siya sa akin lagi ng mga pictures kung saksakan ko ng pangit. Yung mga kauna-una ko pang pictures. So kinakalkal ko din yung mga pictures niya sa online na nandun doon, ang papangit ng pictures niya. Yung mga, hindi ka ba nagpapagawa nun, hindi ba? Hindi pa tayo, ako. Nauna ka, di ba? Di ba? Sabi ko, pagawa tayo ng bata, pero nakatatlo nga, di ba? So yun. So, kasi nung nagpunta siya, kasi ko, pareho kami mahirap ni Angeline, taga-Sampaloc siya, taga-Abilita naman ako. Tapos taga-FE ako, taga-CIT siya, pagkatabi ng eskwelahan namin, sa Central Market yung eskwelahan, pero mas pangit yung school niya. Anyway. Nilagyan ko pa siya, sabi ko, saan ka nag-aaral dati? Sa CIT, sabi ko, talaga, ang daming pokpok doon. Kasi ang dami, sa recto po, pag galing FE, sumasakay ako ng sasakyan sa recto, doon ako nag-jeep, papunta ng Abilida. Tapos ang dami ko talaga nakaaway doon, mga taga-CIT, kasi pag sabay ng labas yung mga eskwelahan, may mga malalandi taga-CIT, tapos nakakaaway namin mga bakla. Tapos sabi ko, feeling ko isa ka sa mga nakaaway ko dati. Tapos tinatanong ko siya, sabi ko, pokpo ko ba dati sa CIT? Sabi niya, hindi, pero gustuhin ako. Sabi niya, hindi dito siya pokpo, pero alaga daw siya ng mga prateto. Kaya sobrang kami connected kasi ang jologs naming dalawa. Sobrang jologs namin. Ang simple lang namin, masaya kami sa mga kabatuyan namin, sa mga kabahuan namin dalawa. And mahal na mahal namin yung isa't isa. Kaya ang daming mga bagay na hindi namin nasasabi sa maraming tao, pero nasasabi namin sa isa't isa. Na safe space namin ang isa't isa.
kung magsasalita kami dalawa sa isa't isa ng mga bagay, hindi kami matatakot at kinabukasan yung malalaman natin ng maraming tao. Yung gano'n. Tapos, dinala niya si Non-Rev sa bahay namin. Tapos hindi niya pa sinasabi yung jowa niya. Sabi niya, pero pupunta ako, pero nagsama akong kaibigan mo. Sabi ko, sige, punta ka. So, punta siya, sabi ko, pagdating na, nagsama siya lalaki. Kasi, bakla ba yun? Tapos sabi ko, sinabi mo, bating si Non-Rev. Kasi sabi ko, hindi pwede magpapunta ng lalaki sa bahay. Kasi sabi ko gano'n, hindi na ako nagpapapunta ng lalaki sa bahay kasi syempre housewife na ako. So, sinabi niya, bakla si Non-Rev. Parang daming tato. Tapos nung kumikilos siya, hindi siya masyado nagsasalita kasi feeling ko ayaw niya magpabuking na lalaki siya. Sabi ko, ayaw niya kumain kasi sinabi niya na lalaki nga rin si Non-Rev. Tapos yung boyfriend niya daw. Eh ako naman, hindi naman ako sagabal o hindi ako yung laging kumbaga sa term namin, mga jolos, hindi kami daot. Kumbaga, bet mo yan, trip mo yan, o sige, go. Diba? Kasi kanya-kanya tayo ng kumbaga kahit kung sabihin ko sa yung, kunyari may tao kung na-meet na sabihin ko, hindi ko yung bet. At the end of the day, ko naman na magdi-decide. Diba? Nandoon na lang ako lagi sa dulo na lang ako. Mag-aantay ako sa iyo kung saan ka pupunta. Kung pausad ka ba, paatras ka ba, pabagsak ka ba, paangat ka, sasamahan na lang kay ko tapos nasasat ka. Abangan ko na lang kung iiyak ka, abangan ko na lang kung tatawa ka. Basta kung anong mararamdaman mo sa dulo, sasamahan kita. Kung nagtagumpay ka man dyan, sabay tayong tatalon, magsa-celebrate tayo. Kung hindi man, sabay tayong lulukod, iiyak tayong dalawa. Ganun lang naman ako. Kaya ang tanong ko lang sa kanya, panalo ka ba dyan? Tapos sabi niya, panalo naman, TEDx naman. Sabi ko sa inyo, huwag ako magsalita. Kasi sabi ko, kung ako yung malong-ulong, kasi kala mo na tuwa ako sa malong-ulong. Paano kung magpaman-malong-ulong dun sa Quiapo? Bukod sa ang init na, pinagpapawisan ako, dahil hindi ko malam na inuhusgan ako ng pare. Hindi ko malam na ako yung babas-basa ng pare, yung pag-ibigan yung dalawa. So, ayun. Pero, I am very happy for you and thank you very much. Thank you very much. You came at the right time. You came at the time when she was so broken and she needed someone to... Ano kasi nun? She needed someone to be with. She needed someone to hug, to love, to kiss. Kailangan niya ng isang... Kailangan niya talaga ng totoong pag-ibig ng mga panahon na dumating ka. At nagpapasalamat ako talaga na nagdudulo ka, na ibinigay ka agad ng panahon na yun. Kasi kung hindi, mahihirapan siya. At kung nahihirapan siya, masasaktan ako. Parang magkadugtong yung damdamin namin dalawa. Pag malungkot ay malungkot ako. Pag malungkot ako, malungkot siya. Hindi kami papayag na masasaktan kami at may mananakit sa akin. Sa aming dalawa. Kasi ganun kami sa isa't isa. At nakikita ko kung paano mo siya minamahal at pinapasaya ang puso niya. At masayang-masaya ako doon. Kaya maraming salamat sa iyo. Sana gabayan kayo ng Panginoon araw-araw. Sana hindi maubos at mawala ang pagmamahal na nararamdaman niyo sa isa't isa. May mga pagkakataon na hindi masaya. It's okay. May mga pagkakataon na hindi nila nakakagaling. It's okay. May mga pagkakataon na nakakapagod. Magpahinga lang kayo. Okay lang na magpahinga. Basta hindi bibitaw. I will just be here. Isang hudyat lang kayo. Susupportahan ko rin, mamahalin ko rin. I love you. Heartfelt message coming from the man of honor. Tingnan mo yung sobrang yung charo. Sabi ko, inahin mo. Ganun na sa araw mo. Dahil doon pala pang... I found love for me. Darling, just like right before I leave. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me.
you between us. Beautiful lovers, listening to our face. When I saw you dress, thinking so beautiful, I don't deserve this. Running you perfect. Stronger than ever. She shares my dreams. I hope someday I'll share her home. I found love to carry on injustices, to carry love, to carry children home. 'Cause we are still kids, we're so in love, fighting against all the odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, reminder I'll be your way. I see our future in your eyes, and baby, dancing in the dark with you between us. Beautiful lovers, singing to our favorite song. When I saw you in dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you you between us. Beautiful lovers,
Again, ang mechanics, hawakan ng saging. Si Arvin kinuha ang saging. But that's okay. That's okay. So that means, ma'am, can we get your name? Bern.